Sa mga job seekers na naghanap ng mga trabaho opportunity sa Canada, ito po ay 40 katrabahador ang kailangan at ito po ay walang placement fee. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga naghanap ng mga trabaho opportunity sa Canada, ito po ay napakagandang opportunity para sa inyo dahil 40 katrabahador ang kinakailangan at baka pwede ka or isa ka sa mga makukuha dito nga sa trabahong ito. Subalit guys, kung kayo man ay mga baguhan lang sa aking channel, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para update kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. So, ganoon po man guys, again sinasabi sa inyo na ito pong napakagandang opportunity ay ang pinaka-the best dito, ang inyong resume na talagang maganda. Okay? So, meron na tayong experience, meron na tayong mga certificate. Subalit, ang pangatlo dito ay yung ating resume. No? So, resume is a key dahil ito po yung nagre-representa sa atin patungo sa mga employer or sa mga agency. Kaya nga siya sabi sa inyo na importante na kayo ay magbasa upang makikita ninyo yung kanilang task or responsibilities at pwede niyong kopyahin doon sa inyong papunta sa inyong resume. Kaya nga, nagkakaroon ng job matching upang ang hinahanap ni employer or agency at ikaw na nag-apply, dapat magmamatch kayo. Kaya nga, ang the best dito ay ayusin ang resume at pwede niyong kopyahin, ilagay sa resume ninyo, i-edit lang konti, ayos na yan. Okay? So, napakalaking bagay. And again, dito naman sa Canada, ang age limit naman talaga ay wala. Subalit itong agency ay 18 years old and above. Subalit ito sila ay nagkakaroon ng capping, but depende sa mga agency. No? Ito po ay walang placement fee. Ang ibig sabihin yan, wala kayo masyadong babayaran dito, kundi yung mga miscellaneous lang. Okay? Subalit, ang sinasabi sa inyo lagi na tingnan nyo muna kung sa tingin nyo kayo ay makakwalify dito, subukan nyo mag-apply. Ito po ay napakagandang opportunity sa Canada. At pagdating nyo sa Canada, huwag nyo kalimutan, magkuha kayo agad ng kung ano bang qualification na para sa inyo upang hindi kayo mapapauwi dahil yung ating mga kabayan na sila ay kumuha ng trabaho at napunta na Canada after 2 years. Ito ngayon, this year, next year, mag-start na yung magsiuwian sila dahil walang ang LMIA na binibigay. Subalit, ang ibang nakakuha ng proseso para sa kanilang PR, sila po yung manatili dito kung sila ay pasado. No? Subalit, sinasabi ko sa inyo na ang importante, pagdating nyo sa Canada, tingnan nyo kaagad kung saan kayo pwede qualify para sa PR para masubmit yun yung documents. Pagdating ng end of contract nyo, wala na, nakasalang na yung PR nyo. Di ba? So, yun ang importante. And again, pagdating nyo dito, magkuha kayo agad ng IELTS para at least medyo mataas-taas ang nyo. And then mag-review kayo. Basa. And then sa YouTube, maraming tips kung paano magkuha ng exam na to. Okay? So, patakin guys, tingnan natin sa kanilang website. Ito po ay napakagandang opportunity. At sana po ay subaybayan nyo ako para at least makita nyo kung ano ba itong trabaho at ano ba ang kanilang mga requirements. Halika, tingnan natin sa kanilang website. So guys, ito po ay Omanphil International Manpower Development Corporation. At ito po ay service technician. Ito po ay experience ng 3 years work experience at ang kanilang salary dito ay 4,636 per month. And again, ito po ay nasa Saskatchewan sa Swift Current. At ito po ay 18 years old and above. Subukan nyo to, applyan, no? Total may time pa kayong mag-apply dito, then ayusin ang inyong mga resume. Ito yung sinasabi sa inyo guys na job description, na importante yung inyong job description ay ayusin ninyo upang kayo ay matanggap nitong agency na to. Okay? So again, ang job description dito, kung kayo man ay may mga service technician, isulat nyo to at ilagay sa inyong resume. Inspection, diagnosis, repair, and service of agricultural equipment with commitment to customer support and pride of workmanship. Applying the use of specialized tools, cutting-edge technology, and innovation solution
to diagnose and complete complex repairs, performing preventative maintenance activities as per documented, scheduled, and standards on equipment and related equipments, maintaining current knowledge of John Deere agricultural product, the ability to use diagnostic tools and basic computer functions, participate of John Deere University dealer-led training to further and develop skills and technical capabilities. So again, sinasabi sa inyo guys, kung kayo man ay may mga klaseng ganitong trabaho, pwede niyong ilagay sa inyong resume yung inyong inspection, mag-diagnose kayo, nagre-repair kayo, mga service, or kung hindi man siya agricultural, it's okay lang. Ang importante dito ay anong mga specialized tools na ginagamit nyo. I-specialize nyo dyan sa inyong resume upang kayo ay maintindihan ng employer na ay kayo pala ay mayroong ganito. And anong engine ang ginagamit nyo? Diesel, gasoline, engine. So, importante po yan na kayo ay magsusulat. And again, kung kayo man ay may mga training, certificate, isulat nyo at ilagay nyo sa inyong educational attainment. Okay? So, yun, importante yun. Job qualification. Ito importante. A minimum of 3 years work experience is required. Kung kayo man ay wala pang 3 years dito, medyo mahirapan kayo. Subalit kung kayo man ay mga 3 years plus na, then mag-apply kayo. Candidate must be a vocational diploma, short course certificate, or holder in other or similar fields. So, again, kung kayo man ay may mga TESDA certificate dyan, kayo ay may mga vocational kayo, or kayo man ay tapos sa mechanical engineering, subukan nyo to. Kung kayo man ay may mga training, isulat nyo, ilagay nyo sa inyong resume. 3 years of experience performing complex service, repair, and maintenance. So, again dito, ilagay nyo sa inyong resume yung mga service repairs ninyo and maintenance. So, nag-oil change kayo, nag-change kayo ng mga brake pads, yun, importante yun. Pangsulat nyo dyan yung mga ginagawa nyo doon sa inyong job description. Candidate ideally will process a journey person agricultural technician certificate or equivalent on mechanical field. Example, heavy equipment or automotive. So, importante yon na dahil tayo, kung sa Pilipinas kayo galing, wala naman tayo masyadong agricultural na mga equipment. So, mostly sa atin yung mga kumbaga sa bus kayo may mga experience, sa mga bus depot, napakaganda yan. Okay? So, again, we may consider a 3rd or 4th degree apprentice candidate. Kung meron kayong mga apprentice dyan, again, subukan nyo to. Baka pwede kayo mag-apply. Knowledge and familiarize with John Deere or competitive products are definite an asset. So, kung meron pa kayong mga aside lang sa John Deere na experience, kung meron pa kayong ibang experience dyan, subukan nyo rin to. Okay? Again, ito po ay nasa Saskatchewan at ito po ay walang placement fee na trabaho. So again, sinasabi ko sa inyo guys na importante na kayo magbasa, intindihin nyo, and then kung kayo man ay may mga klaseng trabaho sa pagiging technician or mechanic, sulat nyo lahat ano mga ginagawa nyo. Dahil napakalaking bagay na kayo nagsusulat, napakalaking bagay na dinidetalye nyo yung mga ginagawa. Dahil si employer ay talagang nagbabasa yan, si agency nagbabasa din yan, kaya hindi nababasura yung mga resume na nag-a-apply dito dahil napakaganda na kailang resume at again, there's a chance na kayo ay matanggap at kayo ma-interview. Sa mga job seekers naman na naghahanap sa trabaho dito sa Indeed or Job Bank or sa Saskatchewan Jobs, subukan nyong ayusin ang inyong mga resume upang kayo ay mapansin ng mga employer dito. Dahil sa daming nag-a-apply sa Canada, marami ding option at marami ding pwedeng mapili ng mga trabahador. Kaya sinasabi siya lagi na ayusin ang resume. Magbasa kayo bago mag-apply. Then sa tingin niyo ayos yung mga ginagawa nyo, applyan nyo. No? Kasi hindi naman natin alam kung kayo ay tatawagan. And again, kung kayo man ay mga aspirant applicant, talagang kayo ay tatawagan talaga. Pero kung mag-apply kayo na wala kayong experience, no, mahirap po yun. Kung kayo naman ay mag-apply na medyo nag-a-apply kayo ng ibang field, like for example, itong mekaniko, tapos kayo ay nanggaling sa domestic helper or kayo mga caregiver, hindi po kayo pwedeng matanggap dito. Okay? So again, sinasabi sa inyo na
Importante dyan na kayo nagbabasa, intindihin nyo yung mga pinagsasabi dyan, and again, kung kayo may qualify, subukan nyo mag-apply. Yun lang kasimple. Kasi, kung ako man ang employer nyo na kayo nag-apply sa akin, tapos hindi na mag-qualify, gusto nyo lang mag-apply, magbaka sakali. Yung baka sakali na yan, hindi po mangyayari kung wala talaga kayong experience, wala kayong sapat na qualification dito, talagang mahirapan kayo. Okay? So again, sana po ay ma-share ninyo itong ating mga videos dito. Marami po ako mga videos sa ating YouTube, sa ating Facebook, mayroon po ako sa TikTok. Sana po ay ma-share ninyo sa inyong mga social media platform. At kung hindi po nakasubscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at hindi kalimutan lagi i-click ang notification bell para update kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. So, ganun po guys, again, sabi sa inyo, sana po ay makapag-apply kayo at makarating kayo sa Canada. Balang araw kayo makarating ng Calgary. Mag-comment lang kayo at magkapi-kapi tayo. So, but anyway guys, again, maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.